Maligayang pagbabalik sa kay Recaps. Ngayon ay ikukwento ko ang isang 2017 Russian action, science fiction at drama film na pinamagatang Attraction. Sa umpisa ng movie ay makikita si Julia na katabi ang kanyang best friend. Kasalukuyan silang nakikinig sa lecture ng kanilang professor tungkol sa nalalapit na meteor shower. Si Julia ay anak ni Lebedev, isang colonel ng Armed Forces ng Russia. Mahigpit ito sa kanya, kaya't palagi silang nag-aaway. Isang araw ay hindi pinayagan si Julia ng kanyang ama na manood ng meteor shower, dahil maraming tao, at maaaring magkagulo. Nang makaalis na ang kanyang ama, ay tinawagan si Julia ng kanyang boyfriend na si Choma upang sunduin. Samantala sa kalawakan, ay isang alien spaceship ang papalapit sa mundo. Nakita ito ng Armed Forces mula sa kanilang radar, at binantayan kung saan ito babagsak. Bilang paghahanda ay pinalipad nila ang kanilang mga fighter jets. Sa kabilang dako ay masaya naman ang mga tao, habang kinukuhanan ng video ang nasabing meteor shower. Sa kabila ng pagbabawal ng kanyang ama, ay lumabas pa rin si Julia, kasama si Choma. Dito ay isang kotse ang mabilis ang takbo. Muntik nang mahagip ang isang lalaki, buti na lamang at nasagip ito ni Choma. Sa galit ni Choma, ay nilapitan niya ang sasakyan. Nang lumabas ang lalaki sa sasakyan ay sinuntok niya ito. Papalag sana ang driver ng kotse, ngunit lumapit ang mga kaibigan ni Choma kaya't umatras ito. Dumating ang best friend ni Julia at binigay sa kanya ang susi ng kwarto nito. Sa kabilang dako ay malapit nang bumagsak ang spaceship. Pumunta sila sa rooftop upang mas makita ng maayos ang meteor shower. Pumunta si Julia at Chuma sa kwarto upang sulitin ang pagkakataon. Nagulat ang best friend ni Julia nang makita ang Air Force na patungo sa direksyon ng meteor. Pinakawalan ng jet fighter ang dalawang missile at tinamaan nito ang spaceship. Ngunit gumanti ang spaceship at bigla na lamang nawala ng kontrol ang piloto kaya't napilitan itong mag-eject. Nahagip ng spaceship ang mga building kaya't nagtakbuhan na ang mga tao. Nakita ng best friend ni Julia na papalapit na ang spaceship, ngunit wala na siyang nagawa dahil napakabilis ng pangyayari. Tinamaan nito ang building at muntik nang mahulog si Julia, buti na lamang at nahawakan siya ni Choma. Patuloy ang pabagsak ng spaceship at makikitang nasisira ang mga building na nadadaanan nito. Naghanda naman si Colonel Lebedev upang personal na puntahan ang pinangyarihan. Samantala sa crash site ay makikitang buhat-buhat ni Choma si Julia. Isinakay ito ni Choma sa isang mobile upang dalhin sa hospital. Abala ang lahat ng first aid team dahil sa dami ng mga nasaktan sa nangyari. Nagpadala ang Armed Forces ng mga tangke at mga taong magsusuri kung mayroong nuclear radiation sa lugar upang masiguro ang kaligtasan ng lahat. Nakapwesto na ang lahat ng sniper dahil may nakita silang mga humanoid na robot. Lumapit si Lebedev at dito ay nakausap niya alien. Iniulat niya ang kanyang mga nalaman at sinabing kapag naayos na ang spaceship ay aalis din agad ang mga ito. Subalit hindi sang-ayon ang ilang opisyal dahil nangangamba sila sa seguridad ng buong bansa. Sa huli ay napagkasunduan ng lahat na maghintay muna, ngunit kailangang nakahanda sila sa anumang mangyayari. Pinag-usapan ng iba't ibang leader ng mga bansa ang nangyayaring ito sa Russia. Samantala ay nagising si Julia at tiningnan ng doktor kung maayos na ang kanyang kalagayan. Nakita niya sa balita na isinara ng Armed Forces ang 1 kilometro mula sa spaceship. Lumabas ng hospital si Julia at nakita si Choma na nakatulog na sa paghihintay sa kanya. Habang nasa labas ay dumating si Colonel Lebedev at makikitang hindi nito gustong kasama ni Choma ang kanyang anak. Kinamayan nito si Choma subalit sinabing kung hindi nito sinundo si Julia ay hindi malalagay sa panganib ang kanyang anak. Dinala ni Lebedev si Julia sa kanyang lola upang doon muna ito. Mula sa bintana ay tanaw na tanaw niya ang spaceship, isang bagay na hindi niya ikinakatuwa. Kinaumagahan ay sinundo siya ng isang military vehicle upang pumasok sa school. Sa hallway ay nakita niya ang larawan ng kanyang best friend at ang mga notes para dito. Pumasok siya sa klase at dito ay pinaliwanag ng kanilang teacher na hindi dapat sila magalit sa mga nangyari. Ito ay dahil matagal nang naghihintay ang mga tao na magkaroon ng kontak sa mga aliens. Nilabas ni Julia ang kanyang galit at dito ay isa-isang lumabas ang mga estudyante. Samantala sa hideout ng grupo ni Choma ay pinapanood nila ang video kung saan ay makikita ang isang alien. Biglang dumating si Julia at hindi nagustuhan ni Ruslan na may ibang nakakaalam ng kanilang hideout. Nagpang-abot ang dalawa buti na lamang at naawat ito ng kanilang mga kaibigan. Inilabas ni Julia ang isang baril at kinuha ito ni Ruslan. Lumabas sila at pumunta sa isang abandonadong lugar. Pumasok sila sa isang lagusan, kung saan ay diretso malapit sa binagsakan ng spaceship. Dumaan ang patrol buti na lamang at nakapagtago sila sa likod ng sasakyan.
Pumasok sila sa isang building at dito ay nakita nila ang isang kakaibang bagay. Sa kabilang dako ay bumalik si Julia sa kwarto ng kanyang kaibigan na si Yoli. Nakarinig siya ng ingay at biglang nakita ang isang alien, kaya't binaril niya ito. Muntik na siyang mahulog buti na lamang at nahawakan siya ng alien. Narinig ito ni Choma at nagmadaling hinanap si Julia. Sa loob ng suite ay nakita niyang may tao sa loob nito. Biglang dumating si Choma at hinampas ang alien, kung saan ay nahulog ito sa ibaba. Pinuntahan nila ito at nakitang isa itong armored suit at may nakitang dugo si Choma. Napansin ni Julia ang isang lalaki, subalit hindi niya ito sinabi sa kanyang mga kasama. Kinuha nila ito pati ang una nilang nakita upang dalhin sa hideout. Iniwan nila ang una nilang nakita dahil paparating na ang mga sundalo. Sa hideout ay ibinitin muna nila ito upang balikan kinabukasan. Hindi makatulog si Julia, kaya't bumangon siya, upang puntahan ang lalaking kanyang nakita. Nais niya itong tulungan dahil sinagip siya nito. Gamit ang isang pallet truck ay dinala niya ito sa labas, at isinakay sa kanyang sasakyan. Pumunta siya sa school at nilapitan ang isang lalaki na nagngangalang Google. Nang malaman ni Google ang nangyari ay natuwa ito, dahil nabasa na niya ang tungkol sa alien na may kahawig sa tao. Tiningnan ni Google ang kalagayan nito, at sinabing kailangan nitong masalinan ng dugo. Dagdag pa niya na humihinga rin ito ng hangin at walang pagkakaiba sa tao. Tiniwagan ni Julia ang kakilala niyang doktor at dinala nila ito sa hospital. Nagawa nilang makalusot sa mga bantay na sundalo. Nakapasok sila sa isang emergency room at gamit ang cellphone, ay nagawang paganahin ni Google ang mga life support. Habang nililinisan ay napansin ni Julia ang kakaibang mga marka sa braso ng lalaki. Kinuhanan nila ito ng dugo at nalaman ang blood type nito. Subalit bago makuhanan ng dugo si Julia para sa blood test ay bigla na lamang nahimatay si Google. Gamit ang kanyang dugo ay sinalinan niya ang lalaki. Nagkamalay ang lalaki at nagkatinginan ang dalawa. Nang tanggalin niya ang hose sa kamay nito ay bigla siya nitong hinawakan, kung saan ay napunta sa kanyang kamay ang isang pulseras. Dinala nila ito sa bahay at binalaan niya si Google na wala itong dapat pagsabihan. Habang nasa shower ay nagulat siya nang makitang nag-iba ang direksyon ng tubig dahil sa pulseras. Natuwa siya at pinaglaruan ito. Sa kabilang dako ay dinala ng mga sundalo ang nakuha nila sa lab upang pag-aralan ito. Dito ay napansin ni Colonel Lebedev na kakaiba ang galaw ng tubig sa isang dispenser. Ayon sa pag-aaral ay ginagamit ng spaceship ang tubig upang ayusin ang mga napinsalang parte nito dulot ng pagbagsak. Kinaumagahan ay bigla na lamang nagising ang lalaki. Nagulat sila dahil nakakapagsalita ito ng Russian. Nagpakilala ang lalaki bilang si Hakon. Sinabi ng lalaki na kailangan niyang umalis upang hanapin ang nawawalang parte ng spaceship. Pinagbihis nila ito subalit wala itong pakialam kung naroroon sila, kaya tumalikod na lamang ang dalawa. Habang nag-uusap ang dalawa sa loob ay di nila napansing lumabas si Hakon. Nakita ito ng mga sundalo at hinuli nila si Hakon. Sa kabilang dako ay sinusubukan namang buksan ng magkakaibigan ang suit subalit napakatigas nito. Sinubukan itong isuot ng isa kung saan ay madali niyang nakokontrol ang kamay nito. Subalit nagkagulo sila nang biglang may mga tumusok sa kamay nito. Nagawa nilang matanggal ang kamay nito at nagmadaling lumabas dahil sa takot. Natakot rin sila at pinag-usapan kung ibibigay ito sa mga sundalo. Sa kabilang dako ay nagsagawa ng pagrarasyon ng tubig dahil na rin sa pagkawala ng tubig sa lugar na iyon. Isang lalaki ang bumato sa isang sundalo kung saan si Ruslan at Piton ang pinagbalingan ng galit nito. Nagkagulo ang mga tao dahil sa nangyari. Sinubukang tulungan ni Choma ang isang sundalo, ngunit inakala ng isa na siya ang nanggugulo. Samantala sa presinto ay nagulat ang mga pulis dahil walang fingerprint si Hakon. Naroon din si Choma dahil sa nangyaring kaguluhan. Dumating rin si Julia upang hanapin si Hakon. Nagpakilala siya sa pulis na anak ni Colonel Lebedev at itinanong kung naroon si Hakon at agad siyang sinamahan nito. Nagkita si Julia at Choma, ngunit pinigilan ng mga pulis si Julia na makalapit dito. Nailabas niya si Hakon at pumunta sila sa opisina ng kanyang ama upang tulungan si Hakon na hanapin ang Shilka. Palihim niyang kinuha ang ID ng kanyang ama at ibinigay ito kay Hakon. Nakita ni Hakon sa CCTV kung nasaan ang Shilka kaya't pinuntahan niya ito suot ang isang suit. Kinuha niya ang laman ng Shilka, bagay na ikinagulat ng mga naroroon. Pinatunog ng mga ito ang alarm at iniutos ang mahigpit na pagbabantay sa lahat ng mga labasan. Nakabalik naman si Hakon kasama si Julia at iniutos ng kanyang ama na dalhin ang dalawa pauwi. Samantala ay nakalabas naman si Choma at nakita ang kanyang mga kaibigan. Nais makapaghiganti ng tatlo kaya't inayos ang kanilang mga gagamitin. Dinala ni Julia si Hakon sa bahay ng kanyang lola. Gamit ang Shilka ay pinagaling ni Hakon ang aso, bagay na ikinatuwa ni Julia.
Makikita sa balita na hinahanap na si Haecon at paparating na rin ang kanyang ama. Pagdating ng kanyang ama, ay nakalabas na ang dalawa. Pinuntahan nila ang isa niyang kaibigan, kung saan ay nakita ni Haecon sa video si Choma na hinihikayat ang mga tao upang mag-aklas. Nagpalit ang dalawa ng damit upang hindi agad sila makilala ng mga tao. Nakita ni Julia ang ticket sa isang club at isinama niya rito si Haecon. Nakilala sila ng isang lalaki, at isinumbong sila nito kay Choma. Ipinakita ni Haecon kay Julia ang lugar na kanyang pinanggalingan at namangha siya sa ganda nito. Kinaumagahan ay sinamahan niya si Haecon sa lagusan papunta sa spaceship. Nagpaalam si Haecon at hinalikan ito ni Julia. Tumawag si Choma at sinabi niyang hindi siya maaaring makipagkita dito. Biglang lumabas si Choma kasama ang kanyang mga kaibigan at binugbog ng mga ito si Haecon. Sinakal ni Choma si Haecon at nawalan ito ng malay. Papatayin na sana ni Choma si Haecon nang makita ng isa ang Shilka. Nakita ni Haecon na sinampal ni Choma si Julia, kaya't nilabanan niya ang mga ito. Umatake si Choma, ngunit baliwala ito sa lakas ni Haecon, kaya tumilapon lang din si Choma. Pinigilan ni Julia na barilin si Haecon, ngunit si Ruslan ang tinamaan nito. Dumating ang mga sundalo kaya tumakbo ang magkakaibigan. Nakiusap si Julia kay Haecon upang buhayin ito subalit wala na rin siyang magagawa. Pinalabas ng magkakaibigan na si Haecon ang pumatay kay Ruslan at tinipon ang kanilang mga kakilala. Ginamit ni Choma ang pagkakataon upang mas paigtingin ang galit ng mga tao. Nagtagumpay si Choma at patungo na ang mga tao sa spaceship upang sirain ito. Nagbabala ang mga sundalo na walang sinuman ang maaaring pumasok sa lugar na yon. Subalit nagpumilit ang mga tao kaya't nagkaroon ng girian sa dalawang panig. Gamit ang inassemble na sasakyan ay winasak ni Python ang bakod kaya't nakapasok na ang mga ito. Makikita naman si Choma na isinuot ang suit ni Haecon upang gamitin laban sa mga sundalo. Dumating si Colonel Lebedev at ipinaliwanag ni Julia kung paano nila matutulungan si Haecon upang makaalis na ang spaceship. Lumabas naman ang mga bantay ng spaceship upang protektahan ito laban sa mga tao. Sa kasamaang palad ay hindi nagtitiwala si Colonel Lebedev sa kanyang sinasabi. Nakuha ni Julia ang baril nito at nagbanta na magpapakamatay kung hindi siya susundin. Sumakay ang dalawa at tumungo sa spaceship. Sinubukan ni Python na sunugin ang alien, ngunit wala itong epekto. Malapit na ang dalawa sa spaceship at sumunod naman si Colonel Lebedev kasama ang kanyang mga sundalo. Dumating sila sa labanan at pinigilan ang mga tao. Sa kabilang eksena naman ay dumating si Choma sa labanan at pinigilan nito ang sasakyan ni na Julia. Sumemplang ang sasakyan kaya't nawala ng malay si Julia. Lumabas si Haecon at hinarap niya si Choma. Nahirapan si Haecon dahil suot ni Choma ang kanyang suit. Nahuli si Haecon at hindi na siya nakalaban pa. Nagising si Julia at binangga niya si Choma bago pa nito tuluyang patayin si Haecon. Lumabas si Julia at niyakap niya si Haecon. Nagpumilit na makaalis si Choma sa pagkakaipit nito dahilan upang maputol ang kamay ng Sooth. Hindi na niya ito magamit kaya't lumabas na si Choma. Nakadampot ng baril si Choma at binaril niya ang dalawa. Bumagsak ang dalawa habang tumakbo si Lebedev papunta sa kanyang anak at hinuli naman ng mga sundalo si Choma. Niyakap niya si Julia at nakitang lumapit sa kanila ang mga bantay sa spaceship. Dinala ng mga ito ang dalawa sa loob ng spaceship habang nakasunod si Colonel Lebedev. Isang robotic na boses ang nakausap ni Colonel Lebedev kung saan ay sinabi nitong mabubuhay pa si Julia. Ito ay dahil ibinigay ni Haecon ang kanyang buhay kay Julia. Ipinaliwanag nito na ang kanilang misyon ay obserbahan ang mga planetang may mga nabubuhay na nilalang at kung maaari na itong puntahan, ngunit sa kabila ng mga nangyari ay negative ang resulta. Pumunta rin si Haecon dito upang kumuha ng mga impormasyon. Dagdag pa nito na bawal rin silang pumunta sa Earth dahil sa pagiging aggressive social environment nito. Sinabi rin nitong mauubos ang lahat ng likas na yaman ng mundo at mauubos ang lahat ng tao sa susunod na 600 taon. Maya-maya pa ay nagising si Julia, kaya't nakahinga ng maluwag ang Colonel. Lumapit si Julia kay Haecon at tiningnan ang kalagayan nito. Naibalik sa spaceship ang Shilka at makikitang gumana na muli ito. Lumipad ang spaceship habang tinitingnan nito ng mag-ama. Pinagmasdan rin ito ng mga tao habang papaalis hanggang sa mawala ito sa kanilang paningin. Makalipas ang ilang taon ay makikita si Julia na tila naghihintay sa sunod na pagbalik ng mga ito habang suot ang ibinigay sa kanya ni Haecon.